News update na naman po tayo ngayon mga ka-YouTube at mga ka-Facebook. Update po natin ang isinagawang ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Dangerous Drugs, na pinamumunuan ni Senador Ronald Bato de la Rosa at dinaluhan ni na Senador Raffy Tulfo at Senador Robin Padilla, kaugnay ito sa di umano'y pananakit ng mga pulis at illegal na pag-aresto sa isang 61 years old na si Rodelio Vicente, at ang anak nitong 29 years old. Nangyari ito sa Bulacan noong nakaraang taon. Nadismaya ang mga senador sa hindi pagtupad ng mga pulis sa kanilang salita. Matatandaan noong unang hearing ay nagkasundo ang dalawang panig, na voluntaryong tinatanggap ang hamon sa kanila ng mga senador na sumalang sa lie detector test, subalit matapos ang nasabing hearing, biglang binawi ng mga pulis ang kanilang desisyon at tumanggi na sa nasabing hamon. Samantalang ang Vicente family naman ay tinutuo ang kanilang salita, at pumasa sila sa pagsalang sa lie detector test, kung kaya sinabi ng dalawang senador na mas kapanipaniwala ang Vicente family kumpara sa mga pulis, biniktima na nga, winalanghiya na ang karapatan nila, kinasuhan pa, yan ang mariing sinabi ni Senador Raffy Tulfo. As far as this committee concerned, and as far as the public opinion concerned, talo na kayo na mga pulis na umatras. Yes, we understand that it's your constitutional right na umayaw dyan sa lie detector test, karapatan nyo yan kung ayaw nyo, pero we are talking here about public opinion, talo na kayo, yan ang paglilinaw ni Senador Bato. Narito po ang mismong hearing, pakinggan po natin. My line of questioning will lead to the fact that these people are lying. Dahil sa kanilang pagsisinungaling, meron tayong biktima na nakulong. Biktima na nga, biniktima pa for the second time. Kasi nga po, Mr. Chair, yun yung gusto kong matumbok dito, na yung Camilon family, they were victims. Pumasok sila, mali yung procedure na ginamit nila. Hindi Camilon, Vicente. Sorry. Vicente. Sorry, itong Vicente family, excuse me. Maling procedure. Kahit na sino ba naman, Mr. Chair, nakabonet, may pumasok ng mga tao, of course papalag, magkakaroon ng tulakan. And based of that, ginamit ng mga pulis na ito para kasuhan sila ng Assault bang ginaso nyo? direct assault to Direct public assault. authority. Biniktima mo na nga, winalanghiya mo na yung karapatan nila, pagkatapos kakasuhan mo pa, nakulong po sila, Mr. Chair. Nagpiyansa lang sila. In fact, ako mga nag-abono ng piyansa nila. Taawa ko. And then, bakit pagkatapos makulong si tatay, si anak, susundan, natural Mr. Chair, kahit na ikaw, susundan mo saan yung tatay ko, nakulong ba talaga, totoo ba nasa nakulungan. Pagdating po doon sa presinto, pati itong si anak, kinulong. And of course, magsisinungaling to, sabi nila hindi. Kaya nga, doon pumasok yung gusto ko sana Mr. Chair, ipalay detector test sila kung sino nagsabing totoo. Ito ba ang grupong ito o yung grupong doon sa complaint natin? Pumayag sila, pareho. Nag-lie detector, umatras to, itong mga pulis na ito, nag-go ahead itong mga complainant, and they passed. Kaya nga, klaruhin natin na as far as this committee is concerned, and as far as public opinion is concerned, talo na kayo. Kayong mga pulis na umatras. Kahit na, yes, we understand that. It is your constitutional right na umayaw dyan sa lie detector test. Karapatan nyo yan kung ayaw nyo. Pero we are talking here about public opinion. Talo na kayo. Pati sa committee na ito. Mas naniniwala ang committee dito sa proven true lie detector test na hindi nagsinungaling. Kasi pinag-usapan natin last hearing was your word against their word. So, para to establish kung sino nagsasabi na totoo, sinasalis namin kayo ng lie detector test. Ngayon, kumasa sila. Kumasa. Kayo, kumasa. But later on, umatras. Hindi namin kini-question yan. That's your constitutional right. But, as far as this committee is concerned, nakikita talaga namin, hindi naman kami, kahit kayo, pulis kayo. Kung if you were in our shoes, kung kayo ang membro, chairman ng committee na ito, sino pa paniwalaan nyo? Yung nag-volunteer ng lie detector test? Pumasa? O ito nag-volunteer tapos umatras? Alam nyo,
masyadong mahalaga yung word of honor pagdating sa Pilipino. Pag sinabi mong, yes sir, magpalay detector test ako, tapos later on, atras ka, malaking bagay yan. So sa ngayon, as far as this committee is concerned, ito, impression of this committee favors the accused talaga. Ito mga pumasa sa lie detector test, kayo, dadalawang isip kami sa inyo, maniniwala dahil nga, umatras kayo. So, yun lang kasimple. Kaya dapat, huwag kayong padalos-dalos. Huwag kayong padalos-dalos sa ginagawa ninyo. Hindi maganda yung ginawa nyo na pumayag kayo tapos umatras. Again, as I've said, it is your constitutional right. Hindi namin kayo pwedeng pilitin. Pero, sino ngayon ang talo? Kung totoo sinasabi ninyo, kahit na sabihin nyo, totoo yung sinasabi nyo ngayon, talo na kayo from the start. Dahil nga, umayaw kayo, umatras kayo sa lie detector test. Ito ngayon sila, halimbawa, granting lang, very remote possibility na nagsinungaling sila. Pero, pumasa sila sa lie detector test. Granting lang ha, granting na nagsinungaling sila. Hindi ko sinasabing nagsinungaling sila. Kung pumasa sila, hindi sila umatras. Kanino maniwala ang tao ngayon? Di ba? Sa kanila. Proven sila na hindi nagsinungaling. Dahil wala silang rason na umatras. Kasi alam na, nagsasabi sila ng totoo. So ngayon, ano na ngayon ang tingin nyo sa sarili niyo kapag ganun? Yeah, go ahead. Mr. Chair, I think it's not a question of public opinion. I think it's a question of these people doesn't have respect dito po sa Senado. I'm just citing public opinion kasi lahat tayo Opo. marami nagsusubaybay dito Mr. sa Chair, ating hearing. I agree with you. The legal aspect is beside that. Kasi Mr. Chair, kung matatandaan mo, in fact, we waited for several minutes, almost half an hour or so, na binigyan natin sila ng pagkakataon makausap yung counsel, yung lawyer. Nag-usap-usap sila dyan banda. Hindi natin sila pinilit, Mr. Chair. Walang pumilit sa kanila. Silang kusa nagsabi, yes. Inulit mo pa ata yun, if I'm not mistaken. Are you sure, sigurado ka, etc., etc. Maging si Senator Tolentino, if my memory serves me right, ganun din. Walang pumilit, and they said yes. And then yung kabila, Vicente family said yes. Now, pagtalikod dito, they said no. Para sa akin, panloloko yun. Pambabastos yun sa Senado. Kasi kung ayaw naman talaga nila, alam nila na ata sila later on, sana dito pa lang, nag-no na sila. Hindi naman sila pinipilit eh. They know in their hearts, they know that, Mr. Chair, na paglabas dito Senado, magno-no sila. Alam na nila yun. Kailan dito, sa harap natin at sa harap ng publiko, pinalabas nila na sila ay mag-iya sapagkat wala silang tinatago. Yun yung point ko doon, Mr. Chair, na para wag na silang tularan, dapat ipa-show ko sila later on kung bakit hindi sila ma-cite in contempt. Kasi they could have just said no. Hindi natin sila pipilitin, Mr. Chair. Remember? Kung sinabi lang nila no sa atin, tapos na usapan. Move on tayo sa ibang topic. But they said yes. And the kabila said yes. Yun lang po yun. And now, Mr. Chair, may I request next time yung RD siguro, patawag natin, or maybe yung si Chief PNP, if we can request, or si yung administration ng PNP, yung hierarchy, para nakakasama na loob kasi, Mr. Chair, may kita po ng mga biktima at may kita po ng mga iba pang biktima nila in the past. Mamaya magpapakita kong video na meron pa sila ibang biktima. At kumbaga, parang gumawa ng kalokohan mga ito, nakalusot na naman, at nakulong pa yung mga katulad naming mahirap. Yes, we will do that in the proper time. Buti pa, Mr. Chair, yung mga ibang PD at RD na nilapitan ko, pag nirelieve all the way. Marami na po ako naparelieve na mga chief of police na I went to the PD and RD, na-relieve all the way. Ito, nirelieve and then binabalik din at nagbigay lang ng rason na para sa akin, very shallow, flimsy.
yung reason. Ano po ang masasabi ninyo sa pangyayaring ito mga ka-YouTube at mga ka-Facebook? Comment po kayo. Kung nagustuhan nyo po ang videong ito, paki-like and share na lang po. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming channel at naka-follow sa aming page, pa-subscribe at follow na lang din po. Paki-click na rin ang notification bell para updated po kayo sa susunod nating mga balita. Maraming salamat po sa panunood at suporta. All the glory belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all.